Hindi ba ako naaksidente sa sasakyan? Narito ang ospital. Baka ako ay naaksidente at nagkakaroon ng guni-guni. Hindi ito guni-guni. Nakakagulat, mayroon akong kakayahang makakita ng mga bagay. Gising ka. Ako si Lynn Warner. Kahapon, aksidente kitang nabangga habang nagmamaneho. Hawakan mo ang perang ito, bilang aking paghingi ng tawad. Sapat na ito para sa iyong mga gastusin sa medisina, at mga pangangailangan sa nutrisyon. Narito ang aking business card. Mayroon akong isang antique shop. Kung sakaling makahanap ka ng anumang hindi komportable sa iyong ulo pagkatapos, o baka may mga epekto ito sa hinaharap, maaari mo akong lapitan anumang oras. Sasagutin ko ang lahat ng gastos. Tutulungan kita hanggang sa dulo. Mayroon pa akong ilang mahalagang bagay na dapat asikasuhin. Hindi na kita masasamahan. Magpahinga ka ng mabuti. Tandaan mong uminom ng gamot at magpa-check up sa tamang oras. Mauna na ako. Ray Vision. Totoo na talagang may Ray Vision ako. Napakalaking pagkakataon nito. Pupunta na ako ngayon. Susubukan ko ang kakayahan kong makakita sa loob. Pabili ng 200 piso na scratch card. Sinasabi ko sa iyo maraming malalaking premyo ang lumabas sa tindahan ko. Maraming tao ang yumayaman dito sa isang gabi. Sinasabi ko sa iyo, maraming malalaking premyo ang lumabas sa tindahan ko. Maraming tao ang yumayaman dito sa isang gabi. Bigyan mo ako ng 3 ganito. Sige, pumili ka. Pumili ka ng maganda. Baka marami akong mapanalunan. Sana'y magpakita na si Taishang Laojun. Tulungan mo ako 3 purong ninuno. Dapat ay manalo ako ng malaking premyo. Kahit maliit na premyo ay okay na. Bakit hindi pa rin ako nanalo? Wala man lang kahit anong premyo. Sobrang malas naman. 10 piraso lang ang may premyo. Ang pinakamalaking halaga ay 1 lang. Kapag nanalo, ang pinakamalaking halaga ay 10,000. Bagamat lahat ito ay maliit na halaga. Ngunit sa pag-ipon, nagiging marami. Ayos na rin siguro. Uy, bro, kaya mo yan. Ang swerte mo naman. Agad na nanalo ng 200 piso. Siguro swerte ko lang ngayon. Kasi maganda ang aking swerte. Nanalo na naman. Sobrang swerte naman ito. Diyos ko. 3 sunod na panalo. Sobrang galing ng swerte ko. Wala nang iba. Naku, kapatid. 2 beses ka nang pumutok Sa unahan, 3,000 ang nakuha. At sa likod, may nakatagong 5,000 premyo. Dapat ginamit mo na ang nere para makita ang lahat ng premyo ng malinaw. Ganito ang naging resulta. Hindi na ako nagulat. Hindi nga ba? Ang swerte naman niya. Nanalo pa siya ng jackpot. Tol, grabe ka. Bro, ang galing mo. Isa kang eksperto, ano? Itong 10 ito, ay lahat pumasok. Ano ba ako, isang eksperto? Hindi naman. Swerte lang talaga ako palagi. Paano mangyayari yon? Lahat pumasok. Walang ganong swerte. Ang 10 ito ay nagkakahalaga ng sa makatuwid 3,000. Ngayon ay ipapasa ko sa iyo ang pera. Hindi ko inasahan na sa ganitong oras ay kumita ng 3,000 piso. Ngunit masyadong mabagal ang kita sa scratch card. Kailangan kong mag-isip ng paraan para kumita ng malaki. Meron na. Walang dalang pera. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-ukit sa batong ito. Ayaw mo bang magpanggap? Talagang nakalimutan ko dalhin. Hindi ito pagkakautang. Nakatagpo si Mazi. Nakatagpo si Mazi ng matandang tuso. 3,000 ang mawawalan. Tanggapin mo na lang na malas ka. Huwag kang magpapauto. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong magbigay ng 3,000 ngayon. Kung hindi, huwag kang umalis. O kaya ipagpatuloy mo lang. Ano mang makuha mo, regalo ko na sa'yo. Matanda, akala mo ba tanga ako? Kapag binuksan ko lahat, baka hindi mo na aminin. Wala akong magiging ebidensya. Esmeralda pala ito. Nakita ko na ito sa Siguradong mahal ang halaga nito. Boss, itong hilaw na bato. Bibilhin ko na ito. Bata. Sabi ng matanda, 3,000. Kaya mo bang ibigay yan? Bata, 3,000, hindi ito maliit na halaga. Sigurado ka bang kaya mo? Mag-transfer ka na ngayon. Lolo. Bibilhin ko ito. Pumapayag ka ba? Wala akong dalang pera. Mukhang hindi talaga ito para sa akin. Kung gusto mo, kunin mo na. CJ. Halika, iho. Hawakan mong mabuti ang hilaw na bato. Bata, maaari ba akong tumulong sa pag-alis ng batong ito? CJ. Anong alam ng matandang ito sa pag-alis ng bato? Basta basagin mo na lang.
Ito ay berde na. Anong nangyari? May lumabas na. Hindi, imposibleng mangyari iyon. Tubig lang ang kulay. Siguradong isa lang. Isang piraso ng esmeralda. Bata. Esmeralda. Matigas ang kalidad pero marupok. Kailangan ng pagproseso. Maghanap ng may karanasang kumpanya. May garantiya. Huwag magtipid sa mga maliliit na workshop. Sige, naiintindihan ko na. Itong bato ko ay kinuha ko lang kaninang umaga. Pakitingnan po. Itong raw stone ko. Mainit-init ang pakiramdam. Pakisilip po. Mabagsik na tao sa lugar. Mabagsik na tao sa lugar, Zhaok Xiaojun o Zhaok Xiaojun. Zhaok Xiaojun o Zhaok Xiaojun. Talagang nagbigay ka sa akin ng malaking regalo. Tingnan mo, ayos lang. Huwag humawak, huwag kumuha ng litrato. Kung masira ito, hindi mo kayang bayaran. Tingnan mo, ayos lang. Huwag hawakan, huwag magpicture. Kung masira mo, hindi mo kayang bayaran. Hindi ako nandito para bumili. Pakisabi sa manager ninyo na lumabas. Wala ka bang sakit sa ulo? Tindahan kami ng alahas. Hindi ito junk shop. Lumabas ka na. Ikaw, karapat-dapat bang makipagkita sa aming manager? Ulitin ko. Patawag ng manager nyo. Ay, ikaw nga talaga. Ang swerte naman. Ayan, Gil. Lynn, gusto mo bang tumingin? Ang aming bagong jade. Hindi na. Kailangan. Phew. Kaibigan ni Miss Lynn. Yitset, masasabi ng kaibigan. Nakita na kami ng ilang beses. Pumunta ka rin ba sa jewelry store para mamili? Bumili ka ng isang bagay. Ano ang binibenta? Maaari ko bang makita? Wow! Ang purong-puro ng batong ito. 7 dekada na ang aking lolo. Naghahanap ako ng tamang regalo. Maaari mo ba itong ibenta sa akin? Gusto mo bang bumili? Ito ang paborito ng lolo ko. Natural na mga hiyas. Nabanggit pa nga niya dati na hindi siya makahanap ng ganitong kulay. Ibigay mo ang presyo. Agad akong maglilipat ng pera. Ayan, Gil. Lynn, sa tabi ang merkado ng mga batong hiyas. Puro peking produkto at panlilin lang. Kami ay isang tatak na may daang taon na. Bawat bato ay may sertipiko ng pagsusuri. Tiyak na tunay. Ang mga bagong dating ay napakabihira. Ano sa palagay mo? Ito ay pek. Siyempre. Itong tao mula ulo hanggang paa. Hindi lalampas sa 100 piso. Paano magkakaroon ng magandang hiyas? Siyempre, panlilin lang ito. Huwag kang magpaloko. Sinasabi mong peke ito. May ebidensya ka ba? Ako. Ito ay bagong hiwa na material. Tunay na emerald. Bagaman may kaunting mga dumi. Ngunit kapag naayos, magiging perpekto ito. Bilang isang empleyado, hindi mo ito alam. Paano ka magiging empleyado ni Ginoong J? Itong hiyas na ito. Magkano ang handa mong ibayad? Alaynan. Kahit nahilaw pa ito. Pero ang kalidad at laki. Parehong mataas ang antas. Ang alok ko ay 150,000. Ano ng balita? 150,000. Paano? Kung hindi ka nasisiyahan, pwede namang pag-usapan ulit. Talagang gusto ko itong batong ito. Walang problema kung mas marami ang gastusin. Ay, hindi na. 150,000 na lang. CJ, may kailangan pa akong gawin. Paalam. 150,000. Mas mataas pa ito kaysa sa inaasahan ko. Nang 5,000. Ang dali namang kumita ng pera dito. Kuya, saan ka pumunta kahapon? Akala ko hindi na kita makikita ulit. Ayos lang. May inasikaso lang si kuya. Ito lang ang kinain ni ate kagabi. Hindi ko na siya pababayaan maghirap. Tara. Kuya, saan tayo pupunta? May klase pa ako. Hindi ka papasok ngayon. Bibilhan kita ng bagong damit. Ayoko. Iponin mo na lang ang pera mo para makakain ka ng masustansya. Huwag puro manto lang ang kinakain mo. Ang tanga mo talaga. Hindi na ako kakain ng manto. Mayaman na ako ngayon. Sasama kita bumili ng ilang damit. $800. Bro, napakamahal ng mga damit dito. Ayos na yan. Huwag kang mag-alala. May pera si kuya. Kahit magkano kayang bilhin.
Huwag kang gagawa ng mga iligal na bagay. Kahit mahirap tayo, ayos lang. Huwag kang magpadala sa kalituhan. Pasaway na bata. Ano ba tingin mo kay kuya? Saan ba talaga galing ang perang ito? Swerte lang. Nanalo ako sa pagtaya ng bato, kumita ng kaunti. Hindi pwedeng sabihin ang tungkol sa here na mata. Para hindi mag-alala si Xiaoru. Kuya, hindi ka ba dati tumataya sa bato? Huwag ka nang magtanong. Pumili ka na ng damit. Maganda ang kalidad dito. Maligayang pagdating. Maraming bagong dating na paninda sa tindahan. Ano po ang kailangan ninyo? Si Yaoyang, wala ka pang karanasan. Kitang-kita namang wala silang pera. Titingin lang ang mga yan. Huwag mong sayangin ang oras mo. Tapos na, umalis na tayo. Huwag kang mag-aksaya. Kaya mo bang bayaran kung madumihan? Tara na, umalis na tayo. Bakit tayo aalis? Si Xiaoru ang pumili. Ano man ang gusto niya, bilhin mo. O ay, nasaktan ang iyong paggalang sa sarili. Isang damit dito ay sapat na para sa iyo na magbuhat ng ilang araw na ladrilyo. Mag-isip ng mabuti, huwag kang magsisi. Kamusta? Ito ang unang pagkakataon ng kapatid kong babae na dumating. Pakiusap, samahan mo siyang pumili ng ilang piraso. CJ! Tara, tingnan natin doon sa kabila. Kuya, masyadong mahal ang mga damit dito. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, pumili ka. Bakit ang daming sinasabi? Ay, parang ang ganda ng damit na to. Ay, ito na lang. Magpapak ako. Oh, kabuang 2,500. Bumili ng 2,000 sa 20% diskwento. Scan ko kayo. Umalis na si Xiaoru. Huwag kang manghusga sa panlabas, ha? Paano mangyayari yon? Wala akong choice noon kaya dito ako tumira. Ngayon, kailangan ng magpalit. Magandang bahay na malapit sa paaralan ng kapatid na babae. Dapat maganda rin ang kondisyon. Para madali siyang makapasok at makauwi. Bukas, pupunta tayo sa merkado ng mga batong sugal. Tingnan kung makakakuha tayo ng magandang pagkakataon. Naiintindihan niyo ba? Huwag mag-alala, Paoje. Madali lang to para sa atin. Naiintindihan niyo ba? Huwag kang mag-alala, Biaoje. Madali lang to para sa atin. Pagkatapos ng lahat. Pero, huwag tayong papayag na may mamatay. Huwag kang mag-alala. May hangganan ang ating mga aksyon. Ilang tao tayo. Hindi pa natin siya kayang ayusin. Si Zhao Xiaojun. Yung batong iyon, hindi bababa sa 100,000. Kailangan itong makuha natin sa pagkakataong ito. Mas mabilis kumita sa merkado ng sugal kaysa sa auction. Bagamat mahal ang auction house, subukan na lang natin ang kapalaran. Bakit nandito rin siya? Oh, kaibigan mo ba ang binatang ito? Pwede na ring sabihin. Lolo, ano bang magagandang bagay ang meron sa auction ngayon? Ahahaha. Magandang kulay dagat ang huli. Sayang, may depekto dahil sa hindi magandang pag-aalaga. Kung hindi, ito sana ay isang pambihirang kayamanan. Maligayang pagdating sa Lu Mountain Auction House. Mahalaga ang oras. Nagsisimula na ang auction. Pakitawag ang auctioneer. Hello everyone, ako si Ouyang Qian. Ako si Ouyang Qian. Tinawag si Ouyang Qian. Tataas ang presyo ng 3%. Hindi ko akalain na nandito rin si Ate Qian sa Haichuan City. Ako ang auctioneer ngayon. Item number 1. Hisian Jade. Mababang presyo 50,000. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 5,000. Magsisimula na ang bidding. 60,000. 100,000. 235,000. 235,000 unang beses. 235,000 pangalawang beses. 235,000 sa ikatlong pagkakataon. Nakuha. Ang unang item ay 235,000. Ang mga susunod ay tiyak na mas mahal. Tama nga, mainit ang laban sa unahan. Huling item ay ang pangwakas na bid. Ocean Blue Crystal. Ang bagay na ito ay peke.
Pangwakas na asul na kristal ng karagatan. Karaniwan ang kulay rosas at pula. Napakabihira ng asul ng karagatan. Ang kalidad at laki nito ay isang pambihirang kayamanan. Sobrang halaga kung ibibigay bilang koleksyon. Kung may magbibigay sa akin, gusto ko sanang ialay ang sarili ko. Pangunahing presyo 500,000. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 50,000. Magsisimula na ang bidding. 600,000, 700,000, 1,200,000, 2,600,000, 2.6 milyon. Wala na bang mas mataas? Bihira lang ang ganitong bagay. Baka hindi na ito maulit sa hinaharap. Kung gusto mong kolektahin o ipamigay, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Dahil wala nang mas mataas. Sige, ako na. Kailangan ko nang magpataw. Sandali lang. O, magkano ang ilalabas ng kaibigan na ito? 2.7 milyon. O, mas mataas pa. Wala akong ganong kalaking pera. Buwisit na bata. Wala kang pera, bakit ka pa nag-iingay dito? Guard. Bilisan niyo at paalisin ang batang to. Uy, anong ginagawa ng taong yan? Hindi ba niya alam? Bawal magsalita ng basta-basta sa auction. Tama na. Naibenta na rin ang Ocean Blue. Dapat na tayong umalis. Yung bagay na yan ay peke. Pare, mukhang nababaliw ka na. Alam mo ba kung anong lugar ito? Lucian Auction House. Ang Lucian Auction House ay nagbukas nang mahigit 30 taon na, at ni isang peking produkto ay hindi pa lumabas. Anong ospital ito na hindi nakasara ng maayos? May tumakas na baliw. Laoliw. Hindi naman ito ospital ninyo, di ba? Ang mga hakbang pangkaligtasan sa ospital namin ay ang pinakamabisa. Tiyak na walang makakatakas. Kung hindi ito tumakas, iyan ang bagong baliw na dumating. Si Laoliw. Mukhang may negosyo ka na namang dumating. Ang ganda ng negosyo mo. Naiisip ko tuloy na magbukas ng bahay aliwan. Hindi ko alam kung bakit sinasabi mong peke ang kristal na ito. Pero may ebidensya ka ba? Siyempre meron. Anak, anong balak mo? Hindi ako pupunta sa tabi ng kristal. Paano ko ito maipapakita ang depekto? Hindi pwede. Paano kung bigla mong agawin ang kristal? Gusto kong makita. Ano ang masasabing mo? Mga magarbong dahilan. Ang mata ng pananaw ay hindi kailanman magkakamali. Lumapit ka ulit para kumpirmahin. Nakita mo na ba ng maayos? Totoo ba o hindi? Siguradong hindi totoo. Sabi mo, hindi totoo. Paano mo naman ito mapapatunayan? Nga, paano mo ito patutunayan? Napakadali lang. Kailangan lang itong basagin para malaman. Basagin. Sabi ko sa'yo, bata. Sinasadya mo to, di ba? Ang bagay na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 2 milyon. Sinasabi mo na basagin lang ito at basta't basagin. Nga, itong bagay na ito ay higit sa 200,000. Paano kung mali ang tingin mo dito? Pwede mo namang basagin. Maghanda ka ng 2.6 milyon. Huwag mo nang sabihin pang basagin. Pwede mo namang durugin. Para lang itong pataba na itinatapon sa bulaklak, wala akong pakialam. Bakit hindi mo maalis? Kung hindi mo maalis, ibig sabihin, ikaw ay isang mandaraya. Iulat kita sa pulis. Sandali lang. Ginoong Linlin, bakit ka nandito? Ikaw ba ito? Bata. Katatapos ko lang marinig na. Ang asul na kristal na ito ay peke. May depekto ito. Ano nang nangyari? Sabihin mo sa akin ang detalyado. CJ. Itong kristal. Tumingin na parang totoo. Ngunit sa espesyal na anggulo, makikita sa loob. May isang hibla ng bulak, napakapayat ng bulak, hindi madaling mapansin. Hindi ko akalain na magkakaroon ng problema ngayon. Halos hindi ko ito napansin. Si Ginoong Lin. Totoo ba itong bagay na ito? Alaynan. Ngayon, sobrang totoo ng gawa ng tao. Pati ako, naloko. Talagang peke nga. Tapos na, tapos na. Ano ang gagawin ko? Akala ko magpapadala sana ako ng isang malaking halaga. Ngayon, unang nagbayad na ako ng 100,000 piso. Kuya, talagang may mas mataas pang tao, may mas mataas pang langit. Sa ganitong maliit na bitak. Kaya mong mapansin. Ako rin ay swerte lang talaga. Hindi na pwedeng hindi tumanggap ng katotohanan. Naglalaro ng mga bato sa loob ng kalahating buhay. Sinasabing may mata ng apoy at ginto. Ngunit sa katotohanan, niloloko lamang ang sarili. Mga kabataan, ngayon ang plano ko sana ay kuhanan ng larawan ang kristal na ito. Kung hindi dahil sa iyo, ngayon lang ako magkakamali.
Ang perang ito ay bilang pasasalamat sa iyo. Talagang gusto ko lang makahanap ng murang kayamanan para sa tuwisyon ng kapatid ko. Nang makita ko ang asul na kristal, naging mausisa ako at ginamit ang aking pangitain. Sino nang mag-aakalang hindi ko mapigilan ang sarili kong sumigaw? Ang ingay na ito. Pero, maaari na ring sabihin na kumita tayo. Nasaan na yung tao? Bakit nawala? Gusto ko pa sanang ipakita sa kanya ang mga produkto. Kuyang Kiang, hanggang kailan tayo maghihintay? Mahirap ipaliwanag kay Biaoje. Bobo ka ba? Si Shida Biao. 2 bahagi lang ang ibinigay. Yung batang iyon, may benta ng hiyas na mahigit sa 100,000. Kapag nakuha natin, tatakas tayo. Tama, bakit hindi ko naisip iyon? Narito na, dumating na ang batang iyon. Bawal pumasok. Bata, halika't makipag-usap. Mali ang pagkakakilala nyo. Nagbigay ng mukha pero walang hiya. Kailangan makipag-usap ni kuya. Manatili kang tahimik. Sige, sabihin mo. Anong balak mo, mga kapatid? Medyo kapos kami. Narinig kong yumaman ka. Tulungan mo naman kami. Biro lang. Ang perang ito ay pinaghirapan ko. Bakit ko kayo tutulungan? Bata. Ayaw mo sa mabuting usapan, gusto mo ng parusa. Huwag mo kaming sisihin kung magpapakita kami ng dahas. Pasensya na. Hindi ako umiinom. Hindi ko inakala na ang hiray na mata na ito ay magbibigay pa sa akin ng napakalakas na lakas. Sister Qian, nasaan ka na? Matagal na akong naghihintay. Kakatapos ko lang makita ang isang nakakaaliw na bagay. Sige, darating ako mamaya. Itong taong ito, hindi ganun kadali. Kumusta? Simula ngayon tayo na ang titira dito. Gusto mo ba? Basta gusto mo, ayos na. Alaynan. Ano? Sabi mo natalo ka. Kuya Biao. Yung batang iyon ay isang eksperto sa laban. Nakik siya ng aking kapatid. Nasa ospital pa siya ngayon. Maraming pira-pirasong buto sa kanyang mga tadyang. Alaynan. Ang elepante ay may bigat na 200 libra. Maari itong makik na parang wala lang. Si Zhao Xiaojun sa pang-araw-araw. Hindi man lang lumalaban kahit inaapi. Baka naman ang mga to. Gusto lang kunin ang pera ko. Kung ganun, hayaan na lang. Sapat ba ang pambayad sa gamot? Ha? Sabihin mo lang kung kulang. Yung pambayad sa gamot. Kaya ko ito. Hindi na kailangan. Kung wala namang ibang bagay, umalis na kami. CJ. Kuya, gising ka na. Ito, mainit na tubig para sa'yo. Ang bilis mong makasanayan Hindi pa nga ako nakaka-recover. Mas matigas ang kama na ito kaysa sa dati. 10 beses na mas komportable. Dito na ba talaga tayo titira? Dito na talaga tayo titira mula ngayon. Sige, babalik na ako sa kwarto ko. CJ. Aalis na ako. Late na ako sa morning class. Ay, mag-ingat ka sa daan. Huwag kang masyadong tumakbo. CJ. Kumuha ka ng baozi, kainin mo sa daan. CJ. Kailangan kong magmadali. Gamitin ang
Pagsusuri sa kita. Sa merkado ng batong sugal, mahirap makatagpo ng tulad ng huling imperial na berde. Pero kahit mga karaniwang bato ay pwedeng kumita. Paano ko naman maibibenta ang mga hiyas? Hello, Zhao Xiaojun. Nagpakita ng araw mula sa kanluran. Anong naisipan mo? Bakit mo ako tinawagan? Ayan, Gil. Lin, gusto ko sanang magtanong. Kumukuha ka pa ba ng mga hiyas kamakailan? Ay, mahigpit si Lolo nitong mga araw. Hindi tumatanggap ng ordinaryo. Pero kung meron ka, nung klase ng Imperial Green dati, patago kong bibilhin ang mahal. Yung ganong klase ng hiyas. Bihira at mahirap hanapin yon. Kung mayroon kang kakilala na nagbebenta ng mga karaniwang hiyas, pakisabi naman sa akin. Kasi mayroon akong mga produkto na gustong ibenta. May kaibigan ako na naghuli-sali ng alahas. Tatanungin ko siya. Pasensya ka na, Miss Lin. Walang anuman. Hintayin mo na lang ang balita ko. Kayo po ba si Ginoong Zhao Xiaojun? Narinig kong may ibebenta kayong mga alahas. Kayo po ay, ako si Lin Wanner. Ito ang inintroduce na si Boss Chen, na gumagawa ng pagbili ng alahas. Oh, hello, Boss Chen. Wala pa akong tiyak na bilang ngayon. Ngunit maganda ang kalidad ng mga ito. Pinili ko ang mga magagandang materyales. Walang problema. Tumawag ka sa numerong ito kapag sigurado ka na. Mag-usap tayo ng personal. Salamat sa iyo, Boss Chen. Salamat sa iyo, Boss Chen. Sa wakas, may benta na. Punta na tayo sa merkado ng mga batong pang-alahas. Halika, tingnan mo ito. O ay, hello, boss. Pantay ang mga guhit nito. Siguradong may berde sa loob. CJ. Ito. Pati ito. Espak mo na. Tapos na. Nabili na ang lahat ng pera sa Rawstone. Wala nang pera pang bukas ng bato. Ay, itong tambak ng Rawstone. Walang gamit, hindi ma-open. Dalhin sa trading. Siguradong magiging cute siya. Boss, alainan, magkano ang benta ng batong ito? Ugh. Itong batong ito, alin dito ang gusto mo? Alainan, ito ang unang beses ko. Boss, mayroon ka bang mairekomenda? Ito. Maganda ang kalidad nito. Mayroong light pink na jade dito. Tiyak na may halaga ito. Esan. Ginoo. Alainan, bakit ka bumaba mag-isa? Sa merkado ng pagsusugal, magulo ang sitwasyon. Kung may mangyari, paano ko? Ipapaliwanag kay Ginoo at Ginang. Titingnan ko lang. Gusto kong bumili ng dalawa. Patunayan lang. Ang aking kakayahan. Maraming manloloko dito. Huwag kang maloko. Anong batayan mo para sabihing manloloko ako? Matagal na akong nasa mundo ng sugal sa bato. Hindi ko pa nakitang may nagsabi. Natiyak na mayroong bagay. Sa Rawstone. Kung talagang may magandang bagay, bakit hindi mo ito buksan? Ang boss ay isang tao mula sa ibang mundo. Na kayang makakita ng Rawstone sa isang sulyap. Buksan na. Tingnan natin. CJ. Kaya buksan na. Pero wala akong gamit, hindi ko mabuksan. Sino ang pwedeng tumulong? Ako na. Sabi mo nandito. Talaga bang may hiyas dyan? Mahirap sabihin. Paano namang naging ganoon kaswerte? Napili pa ng batang amo. Magpapatuloy pa ba tayo? Buksan mo. Isa pa, isa pa.
Ang totoong palabas, nasa huli pa. Maliit na boss, hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Sandali. Anong nangyari, Ginoo? Kakatapos ko lang makita. May mga bagay dito. Kakatapos ko lang makita. May mga bagay dito. Pasensya na, kapatid. Kanina, ako ang nagkamali. Maaari ba akong direktang magbukas nito? Talaga bang makakapagpadala? Hindi ba't ang maliit na boss ay talagang may kakayahang makakita? Wow! Talagang napaka-pink. Wow! Totoo nga. Pink na. Hindi ka pani-paniwala. Ang ganda. Boss. Magkano ang jade na ito? Binili ko na. Bakit ang bilis ng ugali ng dalaga? Naka-offend ako sa kanya dati. Paano kung tumaas ang presyo? 2,000. 2 piraso. Itong pulang jade. Halaga nito ay hindi bababa sa 40,000. Kikitain mo agad ang 2 o 3,000. May malasakit ang boss. Presyo pa ito ng hilaw na bato. Kuya, may nakuha silang mamahaling bagay doon. Ang ganda talaga. Matagal ko nang gustong magkaroon ng palawit na jade. Walang tamang tao. Bibili ako para sa'yo. Mamaya, paglingkuran mo ng mabuti si Sanjay. Ha. Walang nakakita. Umalis ka. Magbibigay ako ng 50,000. Gusto ko ang batong ito. Ako ang nauna dito. Bakit ko ibibigay sa iyo? Dahil mas mataas ang presyo ko kaysa sa iyo. Pasensya na. Ang batong ito. Ibinigay na sa dalagang ito. Leslie, sigurado ka ba dyan? Ang alok kong presyo ay doble ng sa kanya. Siguraduhin mong napag-isipan mo na. Sinasabi ko, ang batong ito ay nabenta na. Ngayon, malinaw na ba? Ako ba si Zhang San? Masyado akong naging low-key nitong mga araw. Wala nang nakakakilala sa akin si Zhang San. Ibigay mo sa akin ang bato. Agawin mo. Zhang San, hindi kaya. Siya ba yung batang amo ng Haitian Houting? Sino pa kundi siya? Itong batang ito, at ang babae ay mapapahamak na. Sino bang may lakas na makialam sa Haitian Houting? Kahit sino pa siya. Kung nang aapi, dapat tayong lumaban. Sugod. Ayos lang, bata. Sige, matindi ka. Aking tatay ngayong araw. Aalalahanin kita. Salamat. Walang anuman. Huwag kang mag-alala. Tara na. Paalam. Halika. Uminom tayo. Uminom. Zhao Yunlong. Ako si Luke. Mas mabuti pang alagaan mo ang sarili mo. Maliit na cute sa ilalim ng kamay. Huwag nang magdulot ng problema. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Anong klasing tao siya? Ang lakas ng loob niyang kausapin ka ng ganyan. Sawa na ba siyang mabuhay? Ipagawa mo na sa mga tao natin. Gusto mo ba akong ipahamak? Lumabas ka. Sa panahong ito, manatili na lang kayo sa bahay. Huwag nang lumabas at magdulot ng gulo. Walang problema kung mawala ang buhay niyo. Huwag niyo akong isama. Walang problema kung mawala ang buhay niyo. Huwag niyo akong isama. Kuya. Kuya, pinagtitripan ako ng mga tao ngayon. Anong nangyari? Nasa labas ako. Bato. Ninakaw sa akin ng isang cute na bata. At isang dalaga. May ginawa ka bang masama sa dalagang iyon? Yung batang iyon. Kuya. Bakit ang itim ng mukha mo? Sa panahong ito, nananatili ka lang sa bahay. Huwag kang pupunta kahit saan. Para hindi ka mapahamak. Kuya.
May nagawa ba talaga akong kasalanan? Sa taong hindi ko dapat kagalitin. Hello, Xiao Zhao. Chen. Dito sa akin. Natapos na ang pagbukas ng mga hilaw na bato. May mahigit 10 piraso ng mga hiyas. Maganda pa rin ang kalidad. 10,500. Ipadala mo sa akin ang account. Ibibigay ko na sa'yo ang pera. Hindi ka ba matatakot na nanloloko ako? Yung taong inirekomenda ni Lin Wan'er, pinagkakatiwalaan ko. Ang paningin niya, mas masama pa kaysa sa mga hiyas. Ano nang gagawin natin sa mga batong ito? Kailan mo kukunin? Mamaya, ipapakuha ko sa'yo ng assistant ko. May isa pa akong meeting. Mag-end call muna ako. CJ. Pumasok na ang bayad sa alipay. 25,000 yuan. Ay, sa wakas, nagsimula na rin tayo. Umalis ka na. Ah, hindi ka nakagambala, di ba? Hindi. Yung kuya. Sabi ng guro. Malapit na ang pagsusulit. Gusto niyang dalhin ang lahat para mag-relax sa weekend. Para tumaas ang kahusayan sa pag-aaral. Noong nakaraan, ang anak nila Oli ay nag-exam. Ang mga takdang aralin ay nag-ipon ng bundok. Saan pa siya magkakaroon ng oras para maglaro? Ngunit mukhang may malasakit ang guro. Pwede ba akong pumunta? Siyempre, pwede. Ang ganda ng event na to. Bakit hindi ka pupunta? Salamat, kuya. Ay, nga pala. Kapag may oras ka, kumuha ka ng bank card. Ipadala ko sa iyo ang allowance. CJ, babalik na ako sa kwarto para magbasa. Alaynan. Pumahaba ang oras ng pagtingin. Ang mga bagay na nakikita ngayon. Mas maliwanag na. Siguradong magiging mas malakas pa sa hinaharap. Boss. Kukunin ko to. Bakit hindi pa rin lumabas? Boss, bigyan mo ako ng isa pang piraso. Kunin mo yung nasa kaliwa. Makakakuha ka ng maganda. Ang pangit ng batong ito. Ano kaya ang lalabas? Ito na lang ulit. CJ. May nakuha na. Miss, napakagandang klase ng yelo. O ay, nakakuha tayo ng kayamanan. Tingnan mo kung ano ito. Wow! Talagang gumagana. May lumabas na bagay. Sandali lang. Kuya Biao, inom tayo. Sasamahan kita. Anong kasama? Huwag mo akong istorbohin. Huwag mo akong istorbohin. Ikaw si Shida Piao. Ah. Ikaw. Sino ka ba? Sino ka ba ni? Ang aming binata. Pakiusap, maglakad ka. Tama na. Tama na. Umakyat ka na. Hauje. Halika. Uminom ka naman. Uminom ka ng kaunti. Uminom ka na. May bisita na. Kayo na ang maunang bumaba. Ikaw. Sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Kilalang kilala mo ba? Zhao Xiaojun. Kilala ko siya. Siya. Dati siyang nagtatrabaho sa pabrika ko. Nagtatrabaho noon. Kayo po ba niyan? Anong relasyon ninyo? Itong binatang ito, mukhang hindi basta-basta. Kung may kinalaman siya kay Zhao Xiaojun. Kung mabubunyag ang mga dati niyang pinahirapan. Ay, tapos na. Walang pakialam. Tatanungin kita. Sino ba talaga si Zhao Xiaojun?
Ano bang pinagmulan niya? Oh, siya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Tungkol dito. Si Zhao Xiaojun. Noon, naglakbay sa timog at hilaga. Nadurog ang binti sa riles ng tren. Uminom siya ng tubig sa loob ng inidoro. Sobrang cute niya, di ba? Kung ganon ang sinasabi mo, si Zhao Xiaojun ay isang ulila. Na lumaki kasama ang kapatid na babae. Na magkasama sa hirap. Nasa pabrika ko siya. Ilang taon ka nang nagtatrabaho. Alam ko na ang kalagayan ng pamilya niya. Naiintindihan ko na. Akala ko lang. Isa lang. Mahihirap na bata. Sige na. Wala kang pakialam. Tara na. Isa lang siyang mahirap na bata. Naglalakas loob pa siya. Sa harap ni Warner. At Ginoong Lin. Balang araw, papakita ko sa kanya. Ay, ikaw pala. Hi. Oy. Salamat sa paalala mo noong nakaraan. Kaya nagkaroon ako ng magandang regalo para kay Lola. Walang anuman, maliit na bagay lang iyon. Oy. 2 beses na tayong nagkita. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ako si Xinuan. Zhao Xiaojun. Maaari ba kitang anyayahan sa isang pagkain? Salamat sa iyo. Ay, hindi na kailangan. Mayroon pa akong mahalagang bagay na dapat gawin. Sige, mauna na ako . Ay, Zhao, nandito ka na naman. Alaynan, kapatid na Ki, kailangan na naman kita. Tulungan mo akong tingnan ulit ang bato. Ay naku, umupo ka. Titingnan ko na ito para sa iyo. Ay. Lauki, ang bracelet ko. Tapos na ba ang pag-string? Ay, Dragon, nandito ka na pala. Kukunin ko na ito para sa iyo. Alaynan. Ayos. Ito ay, para sa iyong bayad sa paggawa. Kapatid Long, napakamahiyain mo. Ang makagawa ng bracelet para sa iyo ay isang biyaya para sa akin. Alaynan, bakit? Ako si Long. Palagi akong nagsasabi ng totoo. Hindi ka tumatanggap. Kasi ba kulang ang ibinibigay ko? Ay, hindi ko magawa. Sige, kukunin ko na ito. Sandali. O ay, gusto mo na bang mamatay ha? Huwag magkamali ng akala. Gusto ko lang itanong. Kay kuya ng ilang tanong. Alaynan. Kapatid, ano ang problema mo? Kamakailan ba ay? Palagi kang walang gana kumain. Pag akyat ng 2 palapag ay napapagod ka na. At hindi ka makatulog ng maayos. Kapatid, alam mo ang medisina. Nasa ospital ako. Ilang beses na akong nagpatingin. Pero wala pa ring nakita. Na dahilan. Siyempre, hindi yan makikita ng Western medicine. Dahil ang sakit mo ay nasa unang yugto pa lang. Hindi pa lumalabas sa mga resulta. Pumunta ako sa doktor na Chino. Pero nakakita ako ng 3 matatandang doktor na Chino. Hindi rin nila malaman ang resulta. Hindi naman dahil sa kakulangan ng mga doktor na Chino, kundi dahil sa iyong kaso. Napakabihira nito. Bihira lang itong lumabas dati. Wala silang nakita na ganito. Kung ganun, alam mo ang dahilan ko. Mga ganun na. Oh. Sige, sabihin mo. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Kanina ginamit ko ang aking revision para tingnan ang kalidad ng orihinal na bato. Hindi sinasadyang natamaan siya. Nadiskubre namin sa kanyang tiyan. May isang madilim na kulay ubeng bukol. Saan ba ako nagkamali? Noon. Nasaktan ka na ba dati? Hindi ba nalinis ng maayos ang sugat? Kaya nag-iwan ng natatagong sakit. May isang maliit na bukol sa kanang ibabang bahagi ng tiyan na nakaapekto na sa nerbiyos. Kaya, palagi kang nakakaramdam ng sakit sa tagiliran. Sa loob ng kalahating buwan, hindi ako makatulog na nakatagilid. Sabi mo, ano ang dapat kong gawin ngayon? Madali lang. Diretso na lang na gawin mo ito. Kung hindi, lalo lang magiging komplikado. Salamat sa paalala, kapatid. Ang iyong kabutihan ay aking tatandaan. Totoo ba lahat ng sinabi mo kanina? Iyon ay tungkol sa Seed Saysay Mansion. Kay Du Tianlong. Kung niloko mo siya, kahit 10 buhay, hindi sapat para magbayad ka.
Niloloko ko siya, bakit? Nakita ko mismo. Mas malinaw pa kaysa sa pagtingin sa raw stone. Basta sigurado ka, ayos na iyon. Ang hiyas na ito ay 2 milyon. Bukas, ipapakuha ko sa driver. CJ. Pumasok na ang bayad sa alipay. 2 milyon. Pagkatapos ng aksidente, parang panaginip ang lahat ng ito. Pandang mata. Bato. Pera. Bago, hindi ko man lang naisip. Kuya, sa tingin ko, niloloko ka lang ng batang ito. Pupuntahan ko siya ngayon. Tuturuan ko siya ng leksyon. Dr. Chayan. Pakisuri mo ulit ng mabuti. Ang katawan ko. Talagang wala bang problema? Oh, Ginoong Du. Ayon sa resulta ng D-Ray, wala talagang problema sa katawan mo. Hindi ko alam kung ano ang narinig mo. Mga sinasabi ng manggagamot sa kalye, na nagdulot sa iyo ng pagdududa, tungkol sa iyong katawan, ngunit ang resulta ay hindi mali. Ikaw ay malusog. Ang pagod ay dahil sa labis na stress. Magpahinga ka lang ng mabuti. Mas mabuti ito. Doktor, salamat sa iyo. Umalis na kami. Yung bata sa tindahan ng bato. Tama ang lahat ng sinabi niya tungkol sa akin. Akala ko siya ay eksperto. Pero wala namang problema sa resulta ng pagsusuri. Ang tanong, ang doktor ba ang may problema? O siya lang ang nag-iimbento? Nasa serbisyo po, sir. Ang serbisyo nila ay panluloko lang. Nasa serbisyo. Pati ang doktor nagsabing wala namang problema. Ano bang alam niya? Lang. Huwag ka munang padalos-dalos. Hindi pa rin ako kampante. Ganito na lang. Ikaw, ihanda mo muna ang sasakyan. Kami naman. Hahanapin muna namin si Professor Zhu. Opo. Kapag niloko tayo ng batang iyon, makikita ko siya muli. Siyempre, bibigyan ko siya ng magandang pagtanggap. Sentro ng serbisyo. Zero Shuang. Profesor ng Medisina. Professor Zhu. Mayroon bang tumor sa loob ko? Totoo ba? Mayroon bang talagang tumor sa loob ko? Base sa resulta ng pagsusuri. May maliit na tumor sa tiyan mo. Kakaumpisa pa lang. Hindi ito matutuklasan. Kung walang tiyak na pagsusuri, talagang mahirap itong makita. Tama nga ang sinabi ng batang iyon. Professor Zhu, noong nakaraan, pumunta ako sa tindahan ng Jade. May isang batang lalaki na nakita ako at nakipag-ugnayan siya sa akin. Sinabi niya na may problema ako sa loob. Akala ko, nagsasalita siya ng kalokohan. Hanggang ngayon, ikaw ay na-diagnose. Doon ko lang pinaniwalaan ang sinabi niya. Mayroon na bang ibang tao na nagpa-check up sa iyo dati? Aba, hindi naman talaga ito maituturing na check up. Nagsuntukan lang kami, nagkita. Magkakilala lang kami ng sandali. Sabi nila may something sa tiyan ko. Pero nang magpa-check ako sa ospital, wala namang lumalabas na mali. Sabi nila, nasa Haichuan kayo, kaya pumunta ako sa inyo. Nagkita lang kami ng simpleng paraan, pero kitang-kita na. Saan mo nakilala? Itong batang ito. Ay, refer mo naman ako. Hay, ang pangunahing dahilan. Hindi ito dahil ayaw kong tumulong sa'yo. Talaga nga, hindi ko alam kung sino siya. Chayanlong. Ay, nakakakita ng ganitong tao. Kailangan makipagkaibigan. Sa mga kritikal na sandali, maaaring makasagip ng buhay. CJ. Pagkatapos nito, kung makikita ko siya muli, tama lang na pasalamatan ko siya. Alaynan. Isa-isa 0. Oy, akala ko sino na iyon. Hindi ito yung araw na. Sa loob ng pamilihan ng mga batong sugal. Yon bang bayani na nagligtas ng babae? Bakit? Lumabas ka na naman para manghuli. Sinasabi ko sa'yo, nangangalakal ka lang. Sapat na yan para makasakay ka sa bus. Sino tong tao? Bakit siya nakadamit ng ganyan sa Antique Street? Baka naman siya ay nandito para mangolekta ng basura. Hey, babe. Diyan ka nagkakamali. Ang taong ito ay may mataas na panlasa. Hey,
Ano namang silbi ng matalas na mata? Kahit paano, kailangan mo pa ring maglakad gamit ang dalawang paa. Nakita mo ba? Yan ang tunay na galing. Hoy! Huwag kang magmadaling umalis. Anong dala mo dyan? Ipakita mo kay kuya mo. Zhang San. Ayaw mo na sa kamay mo, di ba? Langit. Qianlongji. Kayo, paano kayo nandito? Ginoong Zhao. Ayos ka lang ba? Ikaw pala yun. Parang narinig ko lang kanina. Sino ba ang sinasabi mong mahirap? Yung walang ibang magawa kundi maglakad gamit ang dalawang paa. Haha. Hindi ko alam ito. Si Ginoong Zhao na ito. Kaibigan mo pala siya. Ako, ang dila ko walang preno. Karapat-dapat lang akong mamatay. Zhao Yunlong. Ganito magturo ng kapatid. Nagmumura sa kalye. Basta-basta na lang humaharang ng tao. Kahit na manakit ng tao. Ako. Hindi ko na kayang gawin yan. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko na ulitin. Lang. Qianlongji. Pakiusap, Tianlongji. Ginoong Zhao. Tingnan ninyo. Gusto niyo bang baliin ang braso niya? Para matuto siya ng leksyon. Hayaan niyo na siya. Huwag na nating sayangin ang oras ninyo. Ang laki ng pangunawa ni Ginoong Zhao. Pinatawad ka niya. Ngunit, tandaan mo, sa hinaharap, kapag narinig kong, nang aabala ka sa kalye, at pinapahirapan si Ginoong Zhao, ang magiging resulta. Alam mo na, ay si Brother Qianlong. Salamat, Ginoo Zhao. Aalis na ako. Ginoo Zhao. Pasensya na po. Yung tao sa ibaba hindi marunong. Nagsasawa na kayo. Noong nakaraan, pinaalalahanan mo akong magpa-check up. Ang utang na loob na ito. Hanggang ngayon ay naaalala ko pa. Sa susunod sa Haichuan, kung may mangyari, huwag mag-atubiling sabihin. Sobra naman ang sinasabi mo, Ginoong Du. Ay, tama nga. Saan ka pupunta? Papalitan kita ni Alang. Kailangan iyon. Babalik ako sa lugar ng pagsusugal ng bato para tingnan muli. Sige, mauna na kami. Ginoong Zhao Xiaojun. Sandali lang. Ikaw ay Lushan Auction House. Zhao Cheng. Dati ay nasa auction ka. Nagsasalita ng matapang. Pinipilit ang tama kahit laban sa karamihan. Hindi ko inasahan na ngayon. Makikita kita dito. Muling nagsasalita ng matapang. Humahanga ako. Si Manager Zhu pala. Noong araw na iyon. Nagkataon lang. Ngayon din. Napakababa ng loob ninyo, Ginoong Zhao. Hindi nagkataon ang 2 beses. Talento iyon. Hindi ko alam kung komportable si Ginoong Zhao ngayon. Mayroon tayong auction. At kasalukuyan ay may isang batch ng mga kayamanan na kailangan ng huling pagsusuri. Hindi ko alam. Willing ka ba? Oh, huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan na mag-isa. Ibinibigay ko sa iyo. Ang numerong ito. Ano sa tingin mo, Ginoong Zhao? Ano sa tingin mo? Siyempre, pwede. Ang inskripsyon ng banga ay inukit pagkatapos. Magaling ang paraan ng pag-edad. Ngunit ang lakas ng mga guhit at ang layer ng oksido ay may kaunting pagkakaiba. Itong larawan ay isang kopya mula sa dinastyang Qing na ginaya mula sa dinastyang Ming. Kahit na hindi ito orihinal, ngunit mataas ang antas ng gumawa nito. May halaga ito. Ito ay totoo. Hichayan Jade Carving. Napakamaingat ng pagkakagawa. Ginoong Zhao, dapat ay pagod ka na rin. Kahanga-hanga ang iyong paningin. Humahanga ako sa iyo. Dadalhin kita sa say room. Nakahanda na ang tsaa. Naghihintay kami sa iyong pagsusuri. Kung ganoon, susunod na lang ako. Ginoong Zhao, salamat sa iyo ngayong gabi. Kung hindi, ang aming bahay ng auction ay tiyak na madudungisan ang reputasyon.
Ito ay 500,000 yuan na bayad sa pagsusuri. Pakiusap, kailangan mong tanggapin ito. Ginoong Zhao, alam namin ang iyong kakayahan. Nakita namin ito sa aming auction house. Nais naming hilingin sa iyo na maging espesyal na consultant sa pagsusuri. Hindi mo kailangang mag-report sa opisina. Sa mga kritikal na sandali lang. Tutulungan mo kaming magbantay. Taunang sahod. Ano sa tingin ninyo? Kailangan ko munang pag-isipan. Kung ganoon, hihintayin ko ang balita ninyo. Matanda na ang balat na ito. Mayroong mga bulaklak ng pin. Malaki ang posibilidad na galing ito kay Gaokui. Presyo sa ilalim 3 milyon. Tinatayang presyo ng bentahan. Kailangan umabot ng higit sa 8 milyon. Nakikita ng paningin ang loob. Isang manipis na layer lang ng berde. Sa ilalim ay puro puting karne. 3 milyon. Hindi ito nagkakahalaga ng 300,000. Alaynan. Sino ang batang ito? Mukhang hindi pamilyar. Kakaiba ang tingin niya sa 3 milyong batong hilaw. Bakit siya nanginginig ng ulo? Alaynan. Maaaring isa ito. Sa mga anak ng mayayaman na naglalaro lang. Hindi alam pero nagpapanggap na alam. Panloob na yelo, uri ng berdeng araw. Kahit nakasing laki lang ng kamao. Ngunit maganda ang kulay at kalidad. Nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. Makinig kayo sa akin. Magsisimula na ang subasta ngayon. Ang panimulang presyo ng batong ito ay 800,000. Bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100,000. 1 milyon. 1 milyon at 10,000. CJ. 1 milyon at 20,000. 1 milyon at 30,000. 1 milyon at 500,000. May mas mataas pa ba? 1 milyon at 800,000. Meron pa ba? 2 milyon. Sige, 2 milyon. 2 milyon at 300,000. 2 milyon at 300,000, unang tawag. Pangalawang beses. Pangatlong beses. Ayos, nabenta na, congratulations. Bato bilang 12. Panimulang presyo, 500,000. Bawat dagdag ay hindi bababa sa 50,000. Simulan na ang auction. Sa tingin ko hindi sulit. CJ, 50,000. May magbibid ba? 60,000. Sige, 60,000. 70,000. 70,000 na. 80,000. Milyon. Milyon para sa isang sirang bato. Nabaliw ka ba? May tapang ka ah. Kabataan. Ibigay na lang sayo. Ayos, 1 milyon sa unang pagkakataon. Milyon sa pangalawang pagkakataon. Magandang transaksyon. Binabati ang bidder number 16. Alaynan. Cut mo lahat ng 3 milyon kong rowstone. Buong buo. Mukhang may potensyal ang material na ito. Sobrang kaunti lang ng berde. Sa tingin ko, hindi lalampas sa 300,000. Nalugi ng 270,000. Ay, mukhang sigurado naman. Hindi akalain na malulugi ng ganito. Paano po ang hiwa, Ginoo? Isang hiwa lang ito. May kulay berde na. Ito ay ice type na berde. Ah. Ginoo, itutuloy pa ba? Buksan lahat. Ito ay sulit. 5 milyon ito. Binili ng milyon. Pag binuksan, 5 milyon ang halaga. Bigla siyang kumita ng 4 na milyon. Ang batang ito. Hindi basta-basta. Kapatid. Ako si Wang Zhenhai ng Wang's Jewelry. Napakaganda ng iyong paningin. Magkaibigan tayo. Alaynan. Ako si Zhao Xiaojun. Kapatid na Zhao. Ang jade na inaalok mo. Handa ang Wang Jewelry na magbigay ng 550,000 para bilhin ito. Ano sa tingin mo? Ayos lang. Kahit na may mahigit 8 milyon. Hindi pa rin ito sapat. Kung gusto talagang baguhin ang buhay.
At matiyak na walang alalahanin ang kapatid ko sa hinaharap. Kailangan pa ng mas marami. Tingnan mo. Ito ay mula sa Ming Dynasty. Isang blue and white porcelain plate mula sa panahon ng Yongle. Tingnan mo ang kulay ng glaze na ito. At ang pagguhit nito. Sige na, sige na. Hindi pwede. Ay naku. Ikatlong hanay sa kaliwang istante. Yung lalagyan ng lapis na iyon. Struktura sa loob. Ipinapakita na ito ay tunay na gawa noong kalagitnaan ng Dinastyang Qing. Yung painting ng tanawin sa gitna. Ang papel at tinta. Ay mula lang sa huling 20 taon. Yung jade pendant sa kanang bahagi ng counter. Esan, may mga katangian ito ng panahon ng Song sa loob. Pero halatang halata ang ginawang pagpapaluma sa ibabaw. Ginaya ito ng isang eksperto. Binata. Ikaw, tingin-tingin ka lang. Pwede bang tingnan ito? Magaling ang mata mo. Ito ay isang Qing Dynasty na bamboo carved pen holder. Pinong-pinong pagkakaukit. Natural ang patina. Magkano ito? 3,800. Masyadong mahal. Magkano ang gusto mong ibigay? Ay naku. Binata, talaga namang magaling kang makipagbargain. Ibebenta ko ito sa'yo na nalulugi. Kung hindi mo tatanggapin ang 18,000, aalis na ako. 18,000 na lang. Ibebenta ko ito sa'yo na nalulugi. Ang presyo sa merkado ng ballpoint na ito, mga 40,000. Maaari kang kumita ng 22,000. Ngunit mas mahalaga ang nasa loob nito. Ito ba ay mga antigong bagay din? Oh, iyan ba? Ito ay mga bagay na kakabalik lang nitong mga nakaraang araw. Hindi ko pa naayos. Gusto mo bang tingnan? Magkano ito? Mga piraso lang ito. Kung lahat ito, 5,000 piso. Kukunin ko itong 3 ito. CJ. Ito ay gintong dahon ng panalangin mula sa Dinastyang Tang. Tingnan mo ang pagkakagawa at ang mga titik. Mukhang gamit ito ng korte ng palasyo. Itong baryang tanso mismo. Ang halaga ay ilang libo lang. Pero ang laman nito, ang gintong dahon ng palasyo ng Tang, ay hindi matutumbasan ang halaga. Kailangan ng profesional na ahensya para sa pagsusuri. Gusto kong ipasuri. Ito ay mula sa panahon ng Tang sa ilalim ng pamamahala ni Zhenguan. Papel ng ginto para sa mga panalangin sa korte. Tingnan mo, ang sining ng pag-ukit at ang nilalaman ng teksto. Nanalangin para sa kapayapaan ng bansa at katahimikan ng mga tao. Naway manatiling matatag ang estado. Ginamit ito ng emperador para sa ritual. Napreserba ito ng napakaganda. Talagang bihira ito. Magkano kaya ang halaga nito? Ang mga ganitong uri ng antigong bagay, hindi madaling sukatin sa presyo. Kung talagang kailangang magbigay ng halaga. Noong nakaraang taon, may isang piraso na na-auction sa Hong Kong. Katulad na gintong dahon noong panahon ng Song. Ang naibentang presyo ay 8 milyong yuan. Sa iyo, mula pa ito sa panahon ng Tang. Mas matanda ang panahon. At gamit pa ng palasyo. Kaya naman, hindi bababa sa 15 milyon. Kung madadala ito sa auction at maipapabenta, kaya makakabili na ako ng malaking bahay para sa kapatid na babae. Ng isang set. Ginoong Zhao. Sobrang swerte ninyo. Ito ay ginto ng pagdarasal mula sa Dinastyang Tang. Kung ito ay ilalagay sa auction, tiyak na magiging pangunahing bid ito. Simula ng presyo, hindi bababa sa 15 milyon. Kaya't ipagkakatiwala ko sa inyo ang auction. Huwag mag-alala. Komisyon. Mananatili pa rin sa pinakamababang 5%. Nakatakdang auction. Sa ika-15 araw ng susunod na buwan. Sa panahong ito, iaalok ko ng malawakang promosyon. Para sa koleksyon ni Ginoong Zhao, tiyak na muling magiging usap-usapan ka sa buong lungsod. Esan. Kuya Biao. Si Zhao Xiaojun ngayon. Talagang sumisikat, Narinig ko. Nasa auction ng mga bato. Kumita siya ng ilang milyon. At naging tagapayo ng Lu Mountain Auction House. Narinig ko na nakakuha siya ng mga kayamanan mula sa Dinastyang Tang. Na ilalabas sa auction. Nagkakahalaga ng mahigit sa 10 milyon. Alaynan. Itong batang ito. Bakit bigla siyang umunlad?
Hindi siya namatay sa aksidente. Ngayon, umunlad pa siya. Pangalan niya, Biao. Hindi ba't sinabi ni Liu Xiao na huwag tayong magbantay sa kanya? Gusto mo bang iulat ang mga kamakailang pangyayari? Sa taas? Ano ang iulat? Gusto lang ni Liu Xiao na patayin siya. Hindi naman para sa pera niya. Saka, napakayaman na ng batang iyon ngayon. Dapat ba tayong lumapit sa kanya? Pahiram naman, gagamitin ko lang. Ha 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 ha. Esan. Ang talino mo talaga, Kuya Biao. Huazi. Esan. Alamin mo kung saan nakatira si Zhao Xiaojun. Saan ang bahay niya? Karaniwang ritmo ng buhay. Kapag naibenta na niya ang kayamanan mula sa dinastyang Tang. Na iyon. Pera nasa kamay na. Pupunta na tayo. Bisitahin siya. Bago ang pagsusulit sa gitnang paaralan. Sinabi ng guro na kailangan nating mag-enroll sa isang intensive class. Lahat ng kaklase ay nag-enroll. Mag-enroll. Pumili ng pinakamaganda. Pero kailangan ng mahigit 8,000. Walang dapat ipag-alala sa pera. Mag-aral ka lang ng mabuti. Para makakuha ng magandang mataas na paaralan. Text message. Kuya, bakit ka nagpadala ng ganito kalaking pera sa akin? 3,000 para sa matrikula. Pambili ng mga materyales. Yung natirang 2,000, itabi mo na lang bilang baon. Gamitin mo kung kailangan mo. Huwag mong tipirin. Kuya, hindi madali para sa'yo ang kumita ng pera. Sinong nagsabing mahirap para kay kuya? Malaki na ang kakayahan ng kuya mo ngayon. Sige na, gawin mo na ang mga exercises. Mahalaga ang exam ni Bunso. Kailangan siyang bigyan ng pinakamagandang kondisyon. Kapag naibenta na ang ginto, kapag nakuha na ang pera, bibili tayo ng malaking bahay, at kukuha ng tutor. Ginoong Zhang. Ito po, ay mula sa aming auction house. Tanyag na tagapayo sa pagsusuri. Ginoong Zhao Xiaojun. Napakahusay ng paningin. Ginoong Zhao. Batang-bata at matagumpay. Narinig ko na sa huling pagtitipon ng mga batong sugal. Naging tanyag ka. Swerte lang iyon. Kapatid Zhao, napaka mapagkumbaba mo naman. Ang talas ng mata mo. Paano mo masasabing sambalang yan? Ha 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 ha. Zhao Xiaojun. Ikaw nga talaga. Miss Lin, matagal na tayong hindi nagkita. Ang suot mo. Halos hindi na kita makilala. Ayan, Gi. Lin, kilalang kilala si Gi. Zhao, hindi lang basta kilala. Siya pa ang aking tagapagligtas. Kapatid na Zhao. Ngayon, a-auction ang piraso ng ginto mula sa dinastyang Tang. Talagang, kailangan ko ito. Ginto mula sa dinastyang Tang. Zhao Xiaojun. Nakakuha ka na naman ng magandang bagay. Nakuha lang ang hindi sinasadya. Zhao Xiaojun. Sino kayo? Gusto kayong makausap ng aming Ginoo. Sino naman ang Ginoo nyo? Pagdating mo, malalaman mo. Matitibay ang mga katawan ng dalawang ito. Mabilis kumilos. Hindi sila karaniwang mga tulisan. Huwag pilitin. Ginoong Zhao. Ay, nasaan siya? Ginoong Zhao. Naharang ako. Nakatakas ang binata. Walang silbi. Hanapin ang pagkakataon sa susunod. Liu Qinghao. Yung may mahabang buhok sa ospital. Dahil ba kay Lin Waner? Nakatutok na siya sa akin. Ang mga ganitong mayayamang anak ay walang pakialam sa paraan. Kailangan maging maingat sa pakikitungo. Mga larawan ng contact at poster. Uy, Manager Zhao. Gusto kong humingi ng 2 bodyguard. Mayroon ka bang angkop na tao dyan? Bodyguard. May problema si Ginoong Zhao. Medyo maliit na problema. Kilala ko ang isang profesional na kumpanya ng seguridad.
Ang may-ari ay isang retiradong espesyal na sundalo. Maaasahan lahat ng mga tao ko. Ako na ang bahala makipag-ugnayan para sa'yo. Esan? CJ. Ginoong Zhao. Ito sina Daliu at Xiao Chen. Pareho silang dating scout na sundalo. Mabilis kumilos at magaling mag-react. Mayaman sa karanasan sa proteksyon. Kailangan ko ng proteksyon ng 24 na oras. Para sa pag-atake at pagdukot. At mayroon akong nakababatang kapatid na babae sa junior high. Kailangan din ng proteksyon. Naiintindihan. Maaari tayong mag-ayos ng mga nakatalagang gwardiya. Tinitiyak na palaging may 2 tao sa iyong tabi. Sa kapatid mong babae, maaaring mag-ayos ng pagsundo at proteksyon. Sila na ang kukunin. Magkano ang bayad? 3,000 bawat tao kada buwan. 6,000 para sa 2. Kasama na lahat ng serbisyo. CJ, unahin nating pirmahan ang pangunahing buwan. Alaynan. Ginoong Zhao. Sa hallway at sa pintuan, naglagay kami ng mga nakatagong kamera. Kapag may lumapit, agad itong mag-aalerto. Ako at si Xiao Chen. Magpapalitan din sila sa pagbabantay sa ibaba. Salamat sa hirap nyo. Walang anuman. Bukod dito. Nakita ko nitong mga nakaraang araw, na may nagmamasid sa paligid. Hindi ito karaniwan. Anong klaseng tao? Isang kalbo, na may hitsurang parang siga, na naglalakad-lakad malapit sa komunidad. Sinuri namin. Yung namumuno, ang pangalan niya ay Shida Piao. Shida Piao. Dating supervisor sa pabrika. Mukhang hindi pa siya sumusuko. Alam ko. Magpadala ng tao para bantayan sila. Kapag may ginawa, agad na magulat. Naiintindihan. Sige, mauna na ako. Ngayon, mataas na ang alerto ng batang iyon. Kumuha pa siya ng bodyguard. Yung nakasuot ng itim sa ibaba. Mukhang hindi natin siya kayang galitin. Pangalan ni Biao. Baka mas mabuting itigil na lang. Yung batang yon, mayaman at makapangyarihan na ngayon. Hindi natin siya kayang labanan. Itigil na lang. Mayroon siyang hindi bababa sa ilang milyong piso. Kapag natapos na ito, matapos ang gawaing ito, tayo'y aalis na. Sandali lang. Siguradong magkakaroon ng pagkakataon. Si Shida Piao. May alaala ako sa taong ito. May record ng krimen. Espesyalista sa mga kalokohan ng pagnanakaw. Ginoong Zhao. Sabi mo dati, siya ang supervisor sa iyong pabrika. Pagkatapos kong umalis, palagi na akong pinapahirapan niya. Kamakailan lang kumita ako ng kaunting pera. Mukhang ako ang tinatarget niya. Alaynan, ang mga larawang ito at ang iyong pahayag ay naitala na namin, palalakasin namin, ang pagpapatrolya sa paligid ng iyong tirahan. Makikipag-usap din kami kay Shida Biao. Salamat, Officer Wang. Narito ang tampok na item ng auction na ito. Ang pangunahing tampok na produkto. Mula sa panahon ng Zhenguan ng Dinastyang Tang. Gintong dahon para sa dasal ng palasyo. Ito ang sertipiko ng otentikasyon. Ang artifact na ito ay napreserba ng maayos at napakagaling ng pagkakagawa. Ang nilalaman ng teksto nito ay may napakalaking halagang pangkasaysayan. Ang panimulang presyo ay 12 milyon. Bawat dagdag bid ay hindi bababa sa 500,000. Simula na ang subastahan ngayon. 12 milyon at 500,000. 13 milyon. 13 milyon. 2 milyon. 25 milyon. 25 milyon, unang tawag. May mas mataas pa bang alok? 3 milyon. 3 milyon, unang tawag. 3 milyon, pangalawang tawag. 3 milyon, pangatlong tawag. Nakuha na. Ito ang kliyente ng ginto. Ginoong Zhao Xiaojun. Oh, kamusta? Si Ginoong Zhao ay bata at matagumpay. Nakakatanggap ng ganitong uri ng kayamanan. May panlasa at swerte. Ay hindi maaaring mawala ang isa. Yang, sobra naman po ang inyong papuri. Seryoso po ako. Ako ay nag-ipon ng mga antigong bagay sa loob ng 30 taon.
Hindi pa ako nakakakita ng ganito kapreserbado. Naginto mula sa dinastyang Tang. Kung mayroon pang ganitong magagandang bagay si Ginoong Zhao sa hinaharap, mangyaring ipaalam sa akin. Mangyaring makipag-ugnayan sa akin sa lalong madaling panahon. CJ. Narito ang aking business card. CJ. Paalam. Ingatan mo ang iyong sarili, Ginoong Yang. Ay. Ginoong Zhao. Ang presyo ng transaksyon ay 3 milyon. Matapos ibawas ang komisyon at buwis. May natitirang 27 milyon. Nasa iyong account na ito. Pakisilip na lang. Masaya ang ating pakikipagtulungan. 27 milyon. Kasama ang naunang deposito. Ngayon, may 36 na milyon na tayo. Kuya. Anong nangyari gabi na? Halika, Xiaoru. Halika. Umupo ka. Tingnan mo. Ano sa tingin mo sa bahay na ito? Wow. Ang ganda. Ito ang Jinxiu Garden Subdivision. Ayon sa kwento, binili ito ng buo. Ito ang Jinxiu Garden Subdivision. Buong bayad, pwedeng kunin agad ayon sa kwento, binili ng buo. Ito ang Jinxiu Garden Subdivision. Kabuang 180 metro kwadrado. 4 na kwarto, 2 sala. Mas malapit ito sa paaralan mo. Mas maganda rin ang paligid dito. Dito na tayo bibili. 9,800,000. Kuya, saan ka nakakuha ng ganun kalaking pera? Kakakitaan ko lang yan itong mga araw. Bukas, pupunta tayo para ayusin ang mga papeles. Tapos bibili pa ng mga kasangkapan. Susunod na katapusan ng linggo lilipat na. Kuya, hindi ka naman gagawa ng iligal na bagay, di ba? Anong iniisip mo? Ganyan ba ako, kuya? Lahat ay sa tamang paraan ko nakuha. Sige na, matulog ka na. Kailangan mo pang pumasok sa paaralan bukas. Sa wakas, makapagbibigay na ako ng tunay na tahanan para sa kapatid na babae. Mama at papa, maaari na kayong magpahinga sa langit. Aalagaan ko ang kapatid na babae. ₱1,288. Ang laki ng sala na ito, at may mga bintanang mula sa sahig. Makakapasok ang sikat ng araw. Basta't gusto mo, ayos lang. Nandoon ang kwarto mo. Pwede mong ayusin kung paano mo gusto. Sabihin mo lang kung kulang ka sa anuman. CJ. Ginoong Zhao. Naka-install na ang sistema ng seguridad. May buong bahay na walang patay na anggulo sa surveillance. May mga sensor din sa mga pinto at bintana. Kapag may pumasok na iligal, agad itong mag-a-alarm at ipapaalam sa amin. Doon sa seguridad ng komunidad, nagbatian na rin kami. Salamat sa pagod. Sakto nga pala. Sa banda ni Shida Biao, may nangyayari ba doon? Matapos siyang puntahan ni Officer Wang kahapon. Mas naging tahimik na siya, pero binabantayan pa rin siya ng mga tao natin. Madalas siyang pumunta kamakailan sa isang underground na casino. Mukhang gipit siya ngayon. Talagang hindi na magbabago ang ugali niya. Pero basta't hindi niya ako ginugulo. Wala rin akong pakialam sa kanya. Beaozi, kailan mo babayaran ang 200,000 na utang mo? Sabi ng boss. Hindi ko na kayang bayaran. Kukunin ko ang 1 binti mo. Bigyan mo ako ng ilang araw pa. May paraan akong makakuha ng pera. Anong paraan? Alam ko. Sobrang mayaman. Nakatira sa Jinxiua Garden. Nagbubukas ng kumpanya ng mga likhang sining. Gawa tayo ng isang malaking racket. Kahit paano, makakakuha tayo ng ilang milyon. Kuya Biao, balak mo pa bang galawin si Zhao Xiaojun? Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya yung dating mahirap na bata. Anong ikinakatakot mo? Kahit gaano siya kalakas, tao pa rin siya. Naidampot natin siya. Kahit papaano, makakakuha tayo. Mga ilang milyon. Jinxiu Garden. Iyan ay isang mataas na antas na komunidad. Sigurado ka. Matagal ko na siyang binabantayan. Minsan, umuuwi siya mag-isa. Tayo, magkita sa underground parking. Doon tayo kikilos. CJ. Pagkakatiwalaan ulit kita. Pagkatapos ng lahat, hatiin natin ang pera sa kalahati. Hehe. Walang problema. Binintekan natin siya. Kahit papaano makakakuha tayo ng ilang milyon. Balak ng pagdukot. Matibay ang ebidensya. Itong si Shida Piao. Talagang ayaw magbago. Officer Wang. Plano nila ngayon. Nagumawa ng aksyon sa parking lot ko. Sa tingin ko, maari bang gamitin ang kanilang plano laban sa kanila? Ang ibig mong sabihin ay, makipagtulungan sa inyo. Ilabas sila.
Nahuli silang lahat. Ayos lang. Ngunit kailangan mong tiyakin ang iyong kaligtasan. Maglalagay kami ng mga tao ng maaga. Dapat may tao rin kami sa paligid mo. Ginoong Zhao. Masyadong delikado ito. Baka, hintayin na lang natin silang kumilos. Bago tayo. Makaiwas sa una, pero hindi sa ikalawa. Tulad ng mga taong tulad ni Shida Piao, na desperado. Hindi natin maiiwasan. Kaya sundin natin ang sinabi ni Officer Wang. Siya nga. CJ. Pulis. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagalaw. Itaas ang dalawang kamay, yumuko. Yumuko. Huwag kang gagalaw. Tapos na. Tara na. Si Shida Piao. Pagsubok ng kidnapping. Panggugulo at pangingikil. Matibay ang ebidensya. Alam mo bang ilang taon ang parusa? Officer Wang. Aaminin ko. Pero, may nagawa akong kabutihan. Gusto kong magulat. Magulat tungkol kanino? Liu Qinghao. Ang binata ng Liu Group. Siya ang nag-udyok sa akin. Pumunta ka at guluhin si Zhao Xiaojun. Gusto pa niyang patayin siya. May ebidensya ako. Nagpadala siya sa akin ng pera. Nasa cellphone lang ito. Kung may kinalaman sa pamilya Liu, mukhang kailangan itong suriin ng maigi. Nang tahimik. Xiaojun. Sa katapusan ng linggong ito, ako ang mangunguna sa Lin Pamilya ng isang charity event. Para makalikom ng pondo. Para sa mga bata sa bundok. Tungkol sa edukasyon. Karamihan sa mga dadalo ay mula sa negosyo ng Haichuan. At mga kasamahan sa larangan ng sining. Ngayon, ikaw. Ay may pambihirang pananaw. Batang may potensyal. Nais kong imbitahan ka na dumalo. At makilala ang iba pang mga kaibigan. Salamat sa iyong papuri, Ginoong Lin. Sisikapin kong dumating sa tamang oras. Okay. Pupunta rin si Waner. Mag-usap kayong mga kabataan. Tama nga. Pagkatapos ng hapunan, may isang maliit na charity auction. Kung interesado kayo, baka gusto ninyong tingnan. May mga bagay na kaakit-akit. Na pwedeng gawing kawanggawa. Sino ang nakakaalam? Maaaring makabuo ng magandang ugnayan. Naiintindihan ko. Salamat kay Ginoong Lin sa tulong. Hahaha. Ngayon, ganito ang malayang pagsusuri. Paminsan-minsan nakakatsamba. Sapat ang pera. Mas tahimik din. Charity dinner. Sakto, magagamit ang paningin. Para makita ang mundo ng elite sa Haichuan. Hindi ba siya yung kamakailan lang? Sa auction house ng Lushan. Si Zhao Xiaojun na talagang namumukod tangi, hindi ba? Narinig ko, pati si Ang Wenyuan, ay may espesyal na paghanga sa kanya. Mukhang siya nga. Mukhang bata pa siya. Pero hindi naman mahina ang kanyang presensya. Yung dalawa, mga bodyguard siguro. Ang postura ay matatag. Alaynan. Zhao Xiaojun. Sa wakas ay nandito ka na. Kakausap lang ng lolo mo tungkol sa'yo. Ginoong Lin. Napakaganda mo ngayon. Nasaan si Ginoong Lin? Alaynan. Huwag nang pag-usapan. Ngayon, nandito rin si Liu Qinghao. Nakakainis talaga. Hindi ko alam kung sino ang nag-imbita sa kanya. Huwag mo na siyang pansinin. Ito ay si Zhao Xiaojun na madalas kong binabanggit. Matalinong kabataan. Maganda rin ang kanyang ugali. May mga tao kasi, na kahit nakasuot ng dragon robe, ay hindi mukhang prinsipe. Pumasok sa ganitong sitwasyon, ay tanging makakapagmasid na lamang. Mga murang bagay na ito, talagang magagandang bagay. Naiintindihan niya, kaya ba niyang bilhin? Liu Qinghao. Ginoong Liu. Mukhang interesado siya sa mga alok dito. Napakamatalinong obserbasyon. Hindi ko alam. Anong klaseng bagay? Ang talagang magugustuhan ni Ginoong Liu. Ano ba talaga ang magandang bagay? Siyempre, ito. Itong itim na uling. Ang base price ay 800,000. Tiyak na makakakuha ng magandang jade na mataas ang kalidad. Tanging ganito lang. Ang bagay sa katayuan ko. Tungkol naman sa ibang tao, pwede lang silang tumingin sa tabi. Ng mga basurang ilang libong piso lang ang halaga. Sa loob, malapit lang sa balat ang meron. Manipis na patong ng langis na berde. Sa ibaba ay puro ladrilyo. Hindi lalampas sa 50,000 ang halaga.
Malaki ang panganib sa orihinal na bato. Maganda ang balat. Hindi nangangahulugang maganda ang loob. Sigurado si Ginoong Liu dito. Ang isang walang karanasan ay talagang walang karanasan. Hindi mo alam ang ginagawa mo. Noong naglalaro pa ako ng bato. Hindi mo pa alam kung saang construction site ka nagbubuhat ng ladrilyo. Ano? Ayaw mo? Gusto mo bang makipagpusta sa akin? Subukan mo. CJ. Pusta tayo sa itim na batong ito. Pili tayo ng tig-isa. Orihinal na bato sa auction. Bubuksan agad dito. Tingnan natin kung sino ang mas mataas ang presyo. Ang talo. Hindi lang magbabayad. Ang presyo ng sariling batong yelo. At doble ng donasyong pangkawanggawa. Kailangan ding humingi ng tawad. Sa harap ng lahat. Sabihin, bulag ako. Suko na ako. Ang pustahan na ito ay maliit na bagay pagdating sa pera. Pagyuko at paghingi ng tawad sa harap ng lahat. Talagang nakakahiya at nakakababa ng dignidad. Ginoong Liu. Malaki ang pamilya at negosyo. Itong batang ito, malas na siya. CJ, pusta ako. Ngunit dahil ito ay isang charity auction. Anuman ang resulta, ang halaga ng batong ito, at ang donasyon ay ibibigay ko. Ngunit sa paghingi ng tawad na ito, umaasa ako, Ginoong Liu, na sana hindi ka magtanggi sa oras na iyon. Hindi ko babayaran. Nakakatawa. Mga kaibigan, maging saksi kayo. Zhao Xiaojun, maghintay ka na lang, at luluhod ka sa harap ko para humingi ng tawad. Alaynan. Ako, pipiliin ko ito. Ikaw, bilisan mo at piliin mo na. Ang iyong kayamanan. Pipiliin ko ito. Ha? Itong piraso ng dilaw na balat, hindi masyadong maganda ang performance. Hindi ito nagkakahalaga ng 8,000. Masyadong impulsive ang mga kabataan. Naiinis siya kay Liu Qinghao. Mukhang natukoy na ang panalo at talo. Binata ng Liu, bagamat mayabang ang kanyang personalidad. Pero iyon ay itim na sombrero. Talagang siya ang pinakamahal sa gabi na ito. Malaki ang pag-asa na makakakuha ng berde. Zhao Xiaojun, ikaw ba ay nagwawalang bahala? O talagang sobrang hirap? Na tanging ganitong basura lang ang kaya mong bilhin. Ngayon, hayaan kitang malaman ang katotohanan. Malinaw na nakikita ng Ray. Sa ilalim ng buhangin, nakatago ang sukat ng kamao, na may mataas na kalidad ng tubig, na may kulay berdeng esmeralda, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 5 milyon. At ang kay Liu Qinghao. Hintayin mo na lang ang magandang palabas. Una ay, ang Black Wuxia ni Ginoong Liu Qinghao. Alaynan. Ituloy mo. Hiwain mo pa ng mas malalim. Ah. Wala namang laman. Nakakahiya ito. Impossible. Hindi ito possible. Hiwain ulit. Siguradong mali ang pinutol. Bato na nagkakahalaga ng 800,000. Ang nakuha lang ay jade na wala pang 50,000. Sobrang lugi ah. Ngayon ay ang orihinal na bato ni Ginoong Zhao Xiaojun. Magsimula tayong putulin ito. Ah, talagang may lumabas na berde. Ang tubig nito, ang kulay nito, mataas na klase, mala yellow, berdeng jade ito. Ah. Alaynan, congratulations. Wow, mataas na klase, mala yellow, berdeng jade. Ang laki ng piraso. Halaga nito ay mga 5. Walang kasing 80,000 na naging 5 milyon. Talagang kamangha-mangha ang paningin na ito. Sino ang nang-asar kanina? Masakit ba ang mukha mo? Impossible. Hindi ito possible. Ayos, ayos, ayos. Ang mga bayani ay nagmumula sa kabataan. Hahaha. Napakaganda. Ginoong Zhao Xiaojun. Hindi lamang nanalo sa pustahan, kundi nagbigay din ng napakahalagang jade, na nagbigay ng napakalaking liwanag sa charity dinner ngayong gabi, ayon sa kasunduan. Ngayon, mangyaring gampanan ni Ginoong Liu Qinghao. Ako. Ginoong Liu. Naghihintay ang lahat. Nga, Liu Qinghao. Kaya mo bang tumaya? Kailangan mong matanggap ang pagkatalo. Mabilis na. Huwag mag-aksaya ng oras ng lahat. Pasensya na, Ginoong Liu. Ayon sa kasunduan sa pustahan, ang napagkasunduan ay yumuko at humingi ng tawad. Bulag ako. Suko na ako. Bulag ako. Suko na ako.
Bulag ako. Suko na ako. Liu Qinghao. Kami ay mula sa pulisya ng lungsod. Ngayon ay may pagdududa na ikaw ay kabilang sa maraming kaso ng pandaraya sa negosyo, iligal na pagkulong, at pang-udyok sa pananakit. Mangyaring sumama sa amin upang tumulong sa investigasyon. Kasabay nito, sa paunang investigasyon, ang Liu Group ay pinaghihinalaang malubhang lumabag sa mga batas at regulasyon sa negosyo, sa pamamagitan ng pandaraya at pag-iwas sa buwis, at iligal na pangangalap ng pondo at iba pang mga kasalanan. Ang mga otoridad ng pulisya ay ayon sa batas, nagsagawa ng aksyon laban sa Liu Group at sa mga kaugnay na kumpanya at mga ari-ari ang sangkot sa kaso. Para sa pagsamsam at pag-ielo ng mga ito, mangyaring makipagtulungan ang mga kaugnay na partido sa investigasyon. Bitawan mo ako. Paano kayo naglakas loob na hulihin ako? Ang iyong ama ay kasalukuyang iniimbestigahan. Dalhin siya. Ang labis na kasamaan ay tiyak na magdadala ng kapahamakan. Salamat sa mga impormasyon na ibinigay mo dati. Kaso ni Liu Qinghao. Dahil din kay Shida Biao na nagsumbong. At sa masusing investigasyon na sumunod. Ngayon, tuluyan na nating natanggal ang salot. Salamat sa sipag mo, Opisyal Wang. Esan. Hahaha. Mga kasama, ang gabing ito ay isang di inaasahang pustahan. At malinaw na ang naging resulta. Ginoong Zhao Xiaojun ay nagpakita ng mahusay na mata. At siya rin ang nanalo sa pustahan. Iminumungkahi ko na ang batong ito ni Ginoong Zhao mahalaga na mataas ang kalidad na Berding Jade. Kung hindi mo ito kolektahin, maaari bang direktang gamitin bilang mga item para sa charity auction? Ang mga nalikom na pondo ay ibibigay lahat. Tama lang para sa akin. Ang pirasong jade na ito ay ipapasa sa gabi ng hapunan para sa auction. Alaynan. Lahat ng pondo ay ibibigay ko lahat. Ayos. Xiaojun. Maganda ang pagkakaayos ng mga bagay ngayong gabi. Hindi nagmamataas o nagmamadali. Sila Liu at ang kanyang anak ay nagdusa sa kanilang mga pagkakamali. Walang dapat ipag-alala. Dahil sa pangyayaring ito, ikaw ay talagang nakatayo na sa Haichuan. Sa hinaharap. Ang daan. Mas magiging malawak. Ngunit magiging mas komplikado rin. Dapat laging alalahanin ang tunay na layunin. Salamat sa iyong paalala, Ginoo. Naitala ko na. Ginoong Zhao. Tapos na talaga si Liu Qinghao sa pagkakataong ito. Yung duwag na si Shida Biao. Upang mabawasan ang parusa, sinabi na ang lahat ng alam nila. Dagdag pa ang mga pulis. Matagal nang nakatutok sa pamilya Liu. Maraming kaso at parusa. Sa pagkakataong ito, hindi na makabawi ang pamilya Liu. Nagsagawa rin kami ng investigasyon. Sa mga tao ng Liu pamilya, masyadong marumi ang kanilang mga gawain. Maraming tao ang kanilang nainis. Kapag bumagsak ang pader, lahat ay nagtutulungan. Sa tingin ko sa hinaharap, wala nang ibang darating. Nahayagang maghahanap ng gulo sa iyo. Hindi tuluyang mawawala ang mga problema. Nagbago lang ng anyo. Pero ayos na rin ito. Tahimik. Si Liu Qinghao na parang langaw. Sa wakas na alis na rin. Ngayon, hindi na natin kailangang mag-alala sa pera. Makakapag-aral na ng maayos si Bunso. Pero hindi pa sapat. Mag-isa lang ako, mahina ang aking puwersa. Hindi kasing ganda ng Ginoong Lin. May konting bagay akong gustong ipagawa sa iyo. Alaynan. Xiaojun. Tungkol sa plano mong magtayo ng kumpanya. Sinabi na sa atin ni Zenshan. Hindi naman sa ayaw ni Kuya Wang suportahan ka. Ang pangunahing dahilan. Sa proposal mo. Ang core advantage ay isang linya lang. Eksaktong kakayahan sa pag-appraise at pagtantya ng halaga. Paano ang team? Paano ang mga channel? Pondo para magsimula? Paano makukuha ang mga kliyente at resources? Kung aasa ka lang sa sarili mong mga mata. Ito. Parang kastilyong nasa ulap yan. Ginoong Zhao. Ang ipinakita mo sa Lushan ay nakita ng lahat. Pero, ang pagbuo ng kumpanya at ang paggawa ng pagsusuri ay magkaibang bagay. Sanay ka nang mag-isa sa dati. Ngayon, masyadong mataas ang panganib ng pagbuo ng kumpanya. Mas mabuti pang sumama ka sa kumpanya namin. Maging senior consultant. Mag-ipon ng karanasan at koneksyon. Xiaojun. May punto rin sila sa sinasabi nila. Mayroon ka bang konkretong ideya na makakapagpa-convince sa aming mga matatandang ito? Ginoong Lin. Ginoong Wang. Manager Zhao. Naiintindihan ko ang mga alalahanin ninyo. 3 bagay lang ang ginagawa ng kumpanya ko. Una, nagbibigay kami para sa mga high-end na kliyente ng pribadong pagsusuri
at solusyon sa mga natatanging problema sa koleksyon. Nagbabayad lang ayon sa resulta. Kung hindi totoo, walang bayad. Pangalawa, nakatutok na paghahanap at paglutas ng mga tiyak na issue sa koleksyon. Halimbawa, para sa mga kliyente na naghahanap ng kanilang pinapangarap, ngunit mahirap hanapin ng mga tiyak na bagay sa merkado. Pangatlo, maliit na sukat, mataas na katumpakan, orihinal na sining, at pamumuhunan sa materyales. Pangatlo, maliit na sukat, mataas na katumpakan, orihinal na sining, at pamumuhunan sa materyales. Hindi ka sinusuportahan ni Wang Jie. Sobrang tiyak ng sinasabi mo, lalo na itong batong sugal, mas malalim ang tubig. Ginoong Wang. Walang katibayan ang sinasabi. Kagandahang loob ni Ginoong Lin ngayon. Kaya't hinihiling ko sa ilang tao na maging saksi. Ginoong Lin, maaari bang magbigay ka ng ilang piraso mula sa iyong koleksyon ng mga mataas na kopya na ihalo sa ilang mataas na kopya? Subukan natin dito. Subukan dito. Paano susubukan? Tatakpan ko ang aking mga mata, gamit lang ang paghipo, at ilang iba pang pandama. Hahanapin ko kung alin ang peke. Ano sa tingin mo? Xiao Jun, habang nagsasalita ka, lalo kang nagiging misteryoso. Ang pagkilala sa kayamanan na nakapiring ay hindi katulad ng mga lokal na mahika. Zenhai. Zhao Cheng, dahil sa sobrang tiwala ni Xiao Jun, subukan na lang natin. Isipin na lang natin ito bilang pampasigla sa usapan. Kung hindi magtagumpay, babalik si Xiao Jun sa pag-iisip na magtayo ng kumpanya at magpapakalma. Kung magtagumpay, ako mismo ang magrerekomenda sa iyo ng ilang mga kilalang mamumuhunan. Ayos. Xiao Jun, handa na. May 11 bagay sa mesa na bago ang pagkakasunod-sunod. Kailangan mong hawakan ang bawat isa. Sabihin ang tunay o hindi. Ibigay ang mga pangunahing batayan. Handa na ako. Sa panahon ng Yongzheng ng dinastyang Qing, sinaunang mangkok na may disenyo ng asul na bulaklak at baging. May bahagyang mga linya sa ilalim. Ito ay lumang pinsala. Kalahating halaga, kung ito ay isang pekeng. Hindi makakagawa ng ganitong natural na mga bakas ng paggamit, at mga antas ng pagkatanda ng glaze. Modernong Peking Jade Pendant. Hishan Qinghai Jade. Kita ang malinaw na bakas ng makina. Nasa ibabaw lang. Walang natural na kintab na dapat mayroon ang sinaunang jade. Pek. Bronze dew mula sa huling bahagi ng panahon ng mga digmaan. Tunay. Pero, narito ang mga pagkukumpuni ng mga susunod na henerasyon. Gumamit ng iba't ibang proporsyon ng tanso. Ang paraan ng pagkukumpuni ay katanggap-tanggap. Ngunit nasira ang integridad ng lokal na balat. Tama. Ang baso na ito ay tunay na produkto mula sa digmaang estado. Ang pagkukumpuni sa tiyan ay ginawa ng isang bihasang tao noong panahon ng Republika. Napakakaunti ng mga tao ang makakapansin ng kaunting pagkakaiba sa material. Buong-buo ang bibig ng banga. Tunay na produkto. Asul na glaze ng huli ng tang. Kislap ng pader. May mga bakas ng paggamit sa ilalim. Napakabuti. Tunay na produkto. Lahat ay tama, hindi lamang ang pagiging tunay. Kahit ang maliliit na pinsala ay naituwid. Pagkakaiba sa taon, lahat ay naipakita. Talagang nakakagulat ito. Napakahusay ng iyong kakayahan. Xiao Jun, may ganito kang talento. Magbukas ka na lang ng kumpanya na para lang sa mga top na kliyente. Sapat na iyon. Naniniwala na ako. Itong pagkakaugnay na ito. Ako na ang bahala. Xiao Jun. Hindi, Ginoong Zhao. Pasensya na sa aking mga naging pagkakamali kanina. Ang kumpanya mo, ako, si Wang Zenhai, ay mamumuhunan sa iyong kumpanya. Huwag ng sobra. 10%. Ang mga mapagkukunan ng channel na ito ay ibibigay ko ng buong lakas. Lucian Auction House. Nais maging stratehikong kasosyo ng inyong kumpanya at magbigay ng paunang suporta. Puok ng opisina at suporta sa administrasyon. Ginoong Zhao. Noong una, ako'y nagkulang sa kaalaman. Salamat, Ginoong Lin. Ginoong Wang. Ginoong Zhao. Hindi ko kayo bibigin. Ngayon, opisyal na nagsimula ang pagsusuri ng kayamanan ni Xiao Jun. Ang kumpanyang ito, marahil ay walang malaking sukat,
Ngunit, ito ay kumakatawan sa propesyonal na integridad, at hindi ka pani-paniwalang katumpakan. Naniniwala ako, na sa ilalim ng pamumuno ni Ginoong Zhao Xiaojun, sa pangunguna, ito ay magiging isang malinis na daloy, sa mundo ng pamumuhunan at koleksyon. Isang pamantayan, naway magtagumpay si Xiaojun sa pagsusuri ng kayamanan, na maging matagumpay ang hinaharap. Maraming salamat kay Ginoong Lin. Maraming salamat sa lahat ng mga katuwang, at sa suporta at tiwala ng mga mamumuhunan. Ang aming kumpanya ay hindi naglalayo na maging pinakamalaking kumpanya. Ngunit umaasa lamang na maging ang pinakamaasahang kumpanya ng mga kliyente. Sa hinaharap kami ay magsusumikap na tunay na mahalin ang kultura, kasama ang mga natatanging kliyente. Nagbibigay ng pinakamataas na antas ng isinagawang pagsusuri. Serbisyo sa pagkolekta at pamumuhunan. Salamat sa lahat. Maayos. Xiaojun sa pagsusuri ng kayamanan. Nakarehistrong kapital na 10 milyong yuan. Pangunahing mga negosyo ay kinabibilangan ng pagsusuri ng sining, koleksyon, pamumuhunan, kalakalan at iba pa. Ito ay kasunduan sa bahagi ng pagmamay-ari. Pakilagdaan po. Etc. Okay. Ginoong Zhao. Kayo na ang aming mga kasosyo. Mula ngayon, ang Lucian Group ay magiging pangunahing kasosyo ng inyong kumpanya. Ako, ang Wang's Jewelry, ay buong pusong susuporta. Ako ang responsable sa pagbibigay. Mga high-end na kliyente ang mga resources na ito. Salamat sa suporta ninyong lahat. Nagsisimula pa lang ang kumpanya. Sana ay patuloy ninyong suportahan. Zhao, ito ay iniwan ng lolo ko. Sabi nila mula pa noong panahon ng Republika ng China ito. Galing daw ito sa palasyo. Kailangan ko talaga ng pera kamakailan. Gusto kong ipatingin sa'yo kung magkano ang halaga nito. Ginoong Li. Itong tatlong bagay na ito, baka mabigo ka. Ang kwintas na perlas ay mula lang sa mga nakaraang dekada. Ang alahas sa singsing na ito ay artipisyal na sintetiko, na pulseras, ay mga modernong peking sining, na ang kabuang halaga ay hindi higit sa 5,000 yuan. Ito, paano ito posible? Sabi ng lolo ko, ito ay isang kayamanan ng pamilya. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta sa ibang ahensya para sa pagsusuri. Maaaring magbigay ang aming kumpanya ng sertipiko ng pagsusuri. Ang bayad ay 1,000 yuan. Bakit ganito? Naghihintay pa akong makabenta para makakuha ng pera. Ganito na lang. Walang bayad sa pagsusuri. Kilala ko ang may-ari ng pawn shop na ito. Tingnan mo kung pwedeng magamit para sa emergency. CJ, salamat, Zhao, sanay na ako sa ganitong trabaho. Mga pamana ng pamilya. Madalas peke ang mga ito. Pero dapat magbigay ng konsiderasyon sa tao. Makatulong kahit kaunti. Nagising mula sa ospital. Nakuha ang mga mata na ito. Hanggang sa pagtatatag ng kumpanya ngayon. Parang isang mahabang at totoong panaginip. Ang mga mata ng pananaw ay simula. Ngunit hindi ito ang wakas. Naitatag na ang kumpanya. Ito ay isang bagong simula. Sa hinaharap ako ay magiging matatag. At malinaw ang direksyon. Na tiyak na susundan.